Liwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, from 1 to 2 p.m., let's all listen to your TTJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your T2J on the first Saturday of December. And we're about a few days, I think we're only 24 days away from Christmas. And we promise you we will have a very good show kasi po ang ating guest ay isa pong expert sa safety. No? O, andyan na ba si Sir Alan, ang ating guest, Arvin? O, si Brad Pitt, na-contact na ba natin? At sa mga tao po ngayon, it's a Christmas season. So napakarami pong aksidente during Christmas season. So ang topic po natin is safe and health concerns during this holiday season. Ayan na po ang ating pong guest ngayon. Andyan na rin, dalawa na yun andyan dyan natin. Umpisahan ko muna ang ating co-host na walang iba ang kaisa-isang scriptwriter, actor, comedian, businessman, roll into one, walang iba kundi si Isko Salvador, also known as Brad Pitt. Magandang hapon, Brad Pitt. Wala po si Brad Pitt. Ang ating pong guest ngayon ay isa rin pong mechanical engineer. Sir Alan, you're already on air. Wala pa, nagkakahirapan siguro sa internet. So maybe siguro nga sa mga susunod na panahon, katulad yung ginawa natin kay Engineer Doria at kay Paul Staples, nandoon tayo sa DWBL. At nga pala, baka ngayong December, ito lang ho ang ating show ngayong December 2. At baka December 9, busy po ako. I'll be going around, and December 18, I would be in Cebu, and December 23, and 30, I hope to make my holiday. So, si Lods Ude, Lods Ude, good morning, good afternoon, Sir Lods. Nintay lang po natin ang mga guest natin na si Herman Salvador. Sir Herman, magandang hapon sa iyo, Brad Pitt. Hello. Para may anong connection ko eh. Hello. Ayan, para may... Perfectly loud and clear. Oh. Sir Brad Pitt. Topic natin ngayon, Brad Pitt, mga safety and health concerns during the holiday season. Ang guest natin, si Engineer Alan Kuya, kung anong mga dapat natin gawin tuwing holiday para hindi tayo maaksidente. Brad Pitt, Brad Pitt, ang size mo, di ba, medium ka o small? Saan? Sa t-shirt. Large. Large, ha? Large. Oh. Pare, large si Brad Pitt. Yung ating mga pamasko, ating mga utang kay Brad Pitt, hindi pa natin nabibigay. Marami na rin natin utang kay Brad Pitt. Wala. Kaya mo, buliman at magaling.
darating din yan ng Grab at ngingiti ka pa rin sa aking maligayang Pasko. Kayo, Brad Pitt. Wow. Oh. Thank you. Marami kasi minsan hindi napasok eh. Minsan late, kaya naano tayo. So ulitin ko, Brad Pitt, ang ating topic ngayon ay tungkol sa mga safety and health concerns during the holiday season. Si Engineer JP Batan, magiging doktor na pala to, nag-doctorate eh. Kaya marami tayong ano nga ba, Brad Pitt, pag holiday, saan ka ba pumupunta? Usually sa mga invitation sa akin, iba-iba eh. Christmas party, mga corporate, mga private Christmas Sama mo party. naman ako. Sama mo naman ako. Ako si Panchito mo, ikaw si Dolphy. Ako feeder mo. Ako taga-feed. Sila Kernel Quimado, binabati ko pala si Kernel Bimbo Quimado, nasa the Netherlands. Nasa labas sila, no? Oo. Baka binabati ko rin si Engineer Dominic Doctor na nasa France ngayon. Ayan. Ayun mga kaibigan na nasa ibang bansa, nagtatrabaho sila eh. Tingin ko si Bimbo tungkol doon sa peace agreement, no? Nabalita mo ba yan? Baka mawala na gera sa Pilipinas for the first time. Na malaman nila na hindi kalaban. Hindi, kalaban China eh. 'Di ba? Ando doon na sila Father Alandoni at yung NDF. Baka mag-sign na ng peace agreement na hindi tala. Lagi naman ganun yan. Sana tuloy-tuloy. Oo, ang laki ng budget na kinakain yan. Imaginein mo, yung mga bala, sundalo. Kung walang gera dyan sa Negros, Bicol, Quezon, Surigao, saan ba may mga NPA, Bicol. So imagine mo yung logistic na dinadala natin doon. Eh di malalagay natin yan doon sa Spratlys at saka doon sa Ayungin Shoal. Di ba? Oo, sayang. Ang pinakamalungkot dyan, Pinoy sa Pinoy. So, walang kwentang exercise, walang kwentang effort. Correct. Pero itong linggo, bukas, asahan ka, Brad Pitt? Nung racket natin? Gegera, Pinoy. Bukas? Bukas? Ano ba bukas? Linggo? Magbe-birthday nanay ko. December 4 pala. December 4? Birthday. Monday pa, sa Monday. Bukas, nasa Manila Hotel ako bukas. Manila Hotel? Private party yan? Oo. Hindi, magkakapilang ako. Anong oras ka nasa Manila Hotel? Hindi, magkakapilang ako. Kung gusto mo magkape, magkita tayo. Hindi lilibre kita ng kape. Hindi lang kape, pati juice. Gusto mo, beer pa eh. Di ba? Sige. Mabigay ko lang yung aking regalo sa'yo. Face to face, di ba? Busy ka kasi. Kajay, yung guest natin, parang pumapasok na. Oo nga, pumapasok na pero nawawala din siya. Alam mo naman ang virtual eh. Mukhang mahina ang signal ni Engineer Alan Kuya. Engineer Alan Kuya, andito na kami ni Brad Pitt. Hinihintay na namin. Nalulungkot na kami, wala kaming guest. Wala tayong kuya eh. Ay na. Engineer, Alan Kuya. Ayan, Pero mahina yung signal niya, wala pa siyang wala siyang audio at wala pa rin siyang video. Nawawala. Pero kasi si Alan Kuya, si Engineer Alan B. Kuya, siguro Aguilera. Kuya, hindi natin kamag-anak. Baka Aguilera kaya Kuya. Eagles.
Tama na muna ako, Brad Pitt, para ano, tapos sa Manila Hotel ka, ha? Bukas, ha? Sige. Madilim malamig ang simoy ng aircon. Para bang ulot na ng langit. Ibig Pasko'y sumasabi, bonus ay sumasabit, 13-month pay sumabit rin. Ayan. Ay, yung mga tao mo, binigyan mo na ba ng bonus? O sa Pasko pa? Wala pa. Hindi pa nagbabayad yung si RMG, si Infinite Loop, yung mga maawa naman yung utang sa amin. 1 milyon na yung utang ninyo. Bayaran ninyo. Ay, bayaran nyo. Ay. Ano pangalan niya kumpanyang yan? Wala na yan. I-demanda natin. Hindi nasabi ko na nga. Si RMG. RMG. Magbayad na kayo. Para yung pamasko namin dumating na. Kahit naman nila tayo bayaran, magpapamasko pa rin tayo. Hindi naman tayo ganun, di ba? Hindi katulad nila, pag hindi sila binayaran ng kliyente nila, hindi sila nagbabayad. Dapat bayaran nila tayo. Diba? Hindi naman pwede sabihin nilang yes. Responsibility. Yeah. Brad Pitt, sabi ni Edu, Kalubad, ang galing daw ng boses mo. Pamasko. Maraming salamat kahit halatang binobola mo lang ako. Bumibili, tatanong ko lang to si Edu na to, Kalubad, Pag may show ba si Brad Pitt, nanonood ba to? Baka hindi naman. Hindi, baka malayo siya. Taga-saan ba siya? Tsaka kailangan pag nag-show kung marami kang pera. Ayun na. Ito na. Ayun, finally. Ito ating guest, Okay. Ang ating pong guest ay isang registered mechanical engineer. Formerly po ng Safety Control Division ng Occupational Safety and Health Center ng DOLE o Department of Labor and Employment. Isa rin mo siyang Senior Health and Safety and Environment Training Officer ng CCIC QGX2 Project Ras Lapalin, Qatar. Siya rin mo nagkokontak ng mga occupational safety and training nationwide sa iba't ibang mga siguro mga STO, no? Lagi ho siyang resource person nung nakaraan lang sa Associated Safety Practitioner sa Clark. Siya po yung naging resource speaker. Siya rin po isang safety consultant at 31 taon na po siya sa safety profession, no? Wala pong iba, si Alan B. Kuya. Magandang hapon po sa iyo, Sir Alan B. Kuya. Welcome. Go ahead. Ay, wala kang audio. Nawala, Sir, ang audio mo, Sir Alan. Wala kang audio. Kanina meron Sa akin, wala. Ayan, okay po. Meron na po. Meron na po. Meron na. Go ahead. Sige. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na at medyo mahina yata bigla ang signal at salamat po Tito J sa pag-imbita po at hello Pete po. Magandang hapon. Hello, welcome to All About Safety Engineer and kailangan namin ang iyong expertise ngayong araw dahil alam mo na holiday season na yung mga maraming inuman and delikado yan, no? Lalo kung kayo ay magdadrive.
Yeah. Hindi maiwasan yung inom. Kung hindi mo kayang iwasan yung uminom, siguro kaya mong iwasan yung mag-drive. Diba? Sa safety mo at sa safety ng iba. Yeah. Diba, engineer? Ano masasabi mo? Actually po, tama naman yung nabanggit natin. Yung nabanggit mo, Brad Pitt, ay isa lamang sa big concern ngayon. Na okay naman sana kung makakainom, sabi nung iba, wag namang magmaneho at pagsabayan later. So isa lang naman yun at napakadami pa ho ng peligro na pwede ho natin ma-meet ngayong holiday season talaga. Ayan ang alamin natin for today's episode of All About Safety. Kajay! Yun nga ang tanong ko. Ano ba yung mga dapat nating gawin? O concerns ninyo, Engineer Alan Kuya, o masasabi sa mga tagapakikinig at nanonood sa atin ang mga safety concerns natin during this holiday season? Sige po, Engineer Kuya. Okay. Isa lamang po sa napabalita. For example, few hours ago, ay may mga nasabat daw pong botya o mga dead meat. So in short, may bebenta po yan kung hindi maaagapan. So delikado naman po yan sa handaan. So hindi nawawala mga sir, mga ma'am, mga tagapakinig po ang nasusunugan ng bahay. Hindi nawawala, araw-araw 'yan. Mga vehicular accident hindi nawawala. And of course at the end of the day baka malingat tayo sa ating kalusugan na umalarma po ang WHO, ang DOH ng mga flu-like illnesses, Itong mga nakalipas na araw, ubo, sipon, trangkaso ay common na common. So kung pagod na pagod tayo, dahil maraming pupuntahan, maraming gimmick, ay ipag-ingatan naman natin ang ating kalusugan. And of course, yung mga nagbabiyahe ng malalayo, ay talagang dapat pinaghahandaan. So in short, wala pa dyan po yung mga natural calamities natin tulad ng lindol, yung baka biglang umulan, hindi ho natin mapaghandaan, ay baka naman tayo po ay mahirapan sa ating pupuntahan. Ayun, ang daming nakikinig sa atin, sila Nord Skier Maliga Muhammad, watching from Bagunbayan City, Pero Engineer Alan, halimbawa nga, paano ba natin malalaman na botya yan, di ba? Kasi lalo na si Brad Pitt, mahilig kumain ng lechon yan or mga iba pang mga masasarap. Paano natin ang malalaman yan na yan ay botya? Ano bang dapat gawin dyan? Well, sa mga napapabalita po ngayon, salamat po sa ating government agency na nakakahuli, nakakasakote at nag-aalarma sa taong bayan. Number one, sabi nga po nila, masyadong mura naman. Okay? At the same time, medyo parang frozen na or slimy na siya. So kung talagang yon ay napakababa ng presyong ibebenta kumpara sa iba, dapat yung pinagdududahan. Dahil yan po ay pag niluto, nilagyan ng maraming sauce, maraming sabaw, malamang hindi na ho natin malaman until na may mangyari na po sa may katawan. Kaya maging mapagmatyag po bilang mamimili, lalo sa panahon ngayon na may pagtitipid tayo po. Okay. So, mga kasama, be worryful, be watchful sa mga kaning yan. Binanggit ka pa kanina, Engineer Kuya, nagkakasunog pag holiday season, madalas. Bakit po ba nagkakasunog, Engineer Kuya? Lako, hindi nawawala mga kasama ang ating human error, kapabayaan naman. Kung tayo naman ay lalabas ng bahay, tayo naman po ay mamamasyal, kung walang may iwan sa bahay, see to it, unplug po mga appliances natin. Huwag kakalimutan po na yung mga cooking natin, huwag naman nating iiwan unattended. So hindi mawawala po ngayon sa panahon na ngayon yung magsasaksak dito, saksak doon ng iba't ibang appliances, lalo yung mga Christmas lights na sinauna pang panahon ay mga depektibo, napakamura at pababayaan po sa magdamag. So yan ho'y ilan lamang sa masasabi ho natin dahilan ng sunog ngayong kapanahonan na ito. Okay, Brad Pitt, naalala mo ba si Speaker Joe De Venecia magpapasko noon? Nasunog yung bahay ng Marinas, Namatay ang anak niya. Christmas light at namatay nga yung isang anak, di ba? Oh. Mga
ng Christmas light. So dapat ang bibili nyo ay nasa may tatak na Philippine standard. At tungkol sa electrical, Brad Pitt, kilala mo to, nanonood ngayon siya sa SMX, sa Electrical Engineering Convention, si Engineer Archie Chua. Ay, oo. Of course. Andiyan dyan. Siguro, pag may panahon tayo, makapunta rin tayo dyan sa, tingin ko, last day na niyan bukas sa mga electrical engineers, no? Na nandiyan dyan may convention na sa SMX. At maraming salamat sa inyo, Engineer Archie, sa mga binigay niya. Pero bago tayo magpatuloy, Brad Pitt, gagawa muna ako ng konting commercial natin. Ano? Ang programa pong All About Safety ay dala sa inyo ng JLF Project International Inc., mga experienced rigger, lifting, crating, transport contractor. Nung nakaraan, nandiyan dyan ako sa may FPIP sa Philip Morris, natulungan natin sila kung paano, anong crane ang gagamitin nila. At ang Canrib Corporation ni Engineer, sino ba to? Si Engineer Jason. No. Engineer Jason na Kanke. Na meron sila Brad Pitt, no? Brad Pitt. Ako nadidinig Brad Pitt, Brad Pitt, meron siyang bahay, 5 palapag, may elevator. Yan ang si Engineer Jason Kanke. Tuloy natin. Engineer Kuya. Hindi, gusto ko lang balikan. Kajay. Go ahead. Yung inis ako dyan eh. Dyan sa, alam mo yung botcha na yan. Kailangan gawing heinous crime. Kasi alam mo makakapatay ka, tapos kumita ka lang ng pera. Gagawin mo yun. Di ba? Alam mo dapat ang kaso dyan, murder o homicide o something. Magkano ba ang dyan? Kaya malalakas ang loob dyan. Alam mo kaya malalakas ang loob dyan. Ewan ko Yung penalty kasi, ang baba. Kumusta yung penalty dyan, Engineer Alan? Sa botya. In possession of botya. Sa ngayon, may criminal ba? Hindi, wala po kasing ganong napapabalita. Right after ng operation nila, nakita, na-expose sa media. After that, parang wala na. Kinumpis ka lang, sinunog lang, pero we don't know kung ano yung penalty or ano yung ikakaso. Of course, yung mundo ng Bureau of Animal Industry, the Department of Agriculture, hindi po naman natin napapansin yan or napapahayag sa media. Pero talagang tama naman din kayo doon. Talagang taasan kung ano man ang penalty dahil talagang sa panahon ngayon, makakaloko dahil nga may halong sabi nila mura daw So yung education, continuing education po ng ating mamimili, lalo ating mga nanay, wag naman sanang tumangkilik ng mga ganon at mas maganda nga po may report sa ating mga government agencies po na nagre-regulate ng mga ganyan kasi talagang delikado. Engineer, sa ngayon ba ang penalty pag nahulihan ka? Meron ba yung criminal Hindi yung nababanggit, sir. Hindi po talaga masyadong announcing gano'n. Yung nahuli, magkano ba ang multa? No idea po. No idea pagdating doon sa penalty. Basta dinadala sa presinto, I don't know exactly kung paano processing po. Kasi napakadelikado talaga yan. Opo, kasi hindi mo alam And may deception na kasama Alam nila na yung binibenta nila ay basura. Di ba? Yeah. Hindi pwedeng sabihin, hindi nila alam Yeah. Alam nila. Yun ang ang mabigat doon. Na consciously and intentionally, ibinebenta mo isang bagay na alam mo basura. So, ayos lang makapanloko ka pero yung
makain yun, mga tao, yun ang pinakadelikado ron. Yung pera, pangalawa lang yun eh. Di ba? Yeah. Tama po. Tsaka kunyari, ginamit sa party yun, ang daming kumain, ang daming mong na-permission. Dapat, ano yan, tingin ko, lagyan ng criminal, ano yan. Kasi andun yung intention eh, bad intention. And, di ba? Agree po, agree. Alam mo na delikado, alam mo na bawal, alam mo. So, dapat may criminal Yes. case ang ano dyan. Ano tingin mo ka, Jay? May nagsabi dito, nakikinig sa atin si Lord o si Edu, no? Si Edu. Yan, Kalubat. Sinabi niya, yan, basahin mo, Brad Pitt. 10K to 50K penalty and 6 months to 2 years. Ano yun, penalty? Ano yun, kulong? Kulong. 6 months to 6 years. Oo. Yeah. Kulong yun. Makukulong. Yun pala. 6 na buwan ka lang, tsaka 2 years penalty kulong, pero 10,000 lang. 10,000 kasi 50,000. Kaya mo yan. Kung 1,000 kilo na ano yung dala nila, magkano yun, di ba? Kaya nilang bayaran. So, kaya malalakas ang loob eh. Kaya malalakas ang loob niya dahil mababa nga. Tapos kakainin natin. Tuwa pa tayo. Ipupulutan mo pa yung Brad Pitt. Kaya ako dinamani yun eh. Alam mo kung anong solusyon dyan? Mag-vegetarian tayong lahat. Wala nang bibili karne. Papayat pa tayo. No. Diba? Gwapo pa si Engineer Alan, di ba? Dahil yung gulay, pampapogi daw yan, Brad Pitt eh. Lalo. No. Tsaka May binanggit pa yung kanina, so ilan na yung nababanggit natin, no? Ang drinking, hot meat, mga fires due to electrical faulty electrical wiring. Ano pa po, Engineer Kuya? Ang mga nakikita natin na ano? Naku, recently yung umalarma naman po yung Bangko Sentral tungkol po doon sa mga pamamahagi ng kung sino mang mga sindikato tungkol sa pagpapakalat po ng mga peking peso bills, no? At kumakalat yan lalo na kung magpapasko. So, parang tinatiming nila na busy lahat at mabilisan ng palitan ng papel na pera. So, pag-ingatan din po natin yan. At recently nga, salamat sa mga ganong pinalalabas po sa media na at least nagkakaroon ng awareness po yung ating mamamayan. Ganyan kagaling si Engineer Kuya, pero biro mo babayad sa performance ni Brad Pitt, peking 500 peso bill at 1,000. Kawawa naman si Brad Pitt. Ang tinatanggap ko lang yung bagong mahirap pekein yun. Yung bagong 1,000. May agila. Oo, mahirap ipeki. Yun lang tinatanggap ko niya. Gcash. So, ang dami pala dapat nating i-consider tuwing holiday season, ano? 4 na yan. Maraming lasing ko. Pera. So si Ma'am Annalie dapat tinitignan niya rin. Minsan nagbigay ka nga ng good na 1,000 peso bill, Brad Pitt, at saka si Ma'am Annalie. Sinukli naman sa'yo. Patay ka rin. Pag sinuklihan ka ng 500. Napeke, di ba? Kailangan. Tsaka yung mga iniinom nyo sa mga party, marami rin peking alak. Akala nyo Blue Label. Akala nyo Johnny Walker. Ay, naku. Akala mo Johnny Walker, yun pala eh.
Ano yun? Then, meron bang engineeran ng kuya yung may mga namatay na uminom ng lambanog? Well, opo. May panahon po na yan po yung nabalita na halos sunod-sunod, ano? At matutunghayan po natin, salamat naman sa pag-reveal po ng mga government agency, na yun pala ay may tamang pagtimpla, may tamang lalagyan, at may tamang temperatura, no? So, sunod-sunod lang. At yun daw ay may mga homemade at pinuntahan yung lugar, no, ng BFAD natin, no, ng FDA, na talagang bakit daw sa plastic container, hindi daw dapat yun, dapat daw bote daw. At yung tamang daw pagtimpla or dapat luto ba, mga ganon, hindi minamadali at kung sa tabi saan lang nilalagay. So yun yung tamang may proseso pala daw talaga. Kaya nga yung mga nabiktima, malamang mura ang pagkakabenta sa kanila. Ayun, ano yung fermentation Meron pa ako isa na naiisip. Ito ang pinaka nakakainis. Yung mga paputok. Ayan na. Talaga nag-iimbita ka ng aksidente dyan. Direkta na yan. Andyan, pwedeng magkasunog, pwedeng masabugan ka sa kalokohan mo. Yung iba kasi magagalit sa atin kasi kunyari, mga taga-Bukawi, kasi nagbebenta sila ng paputok. Galit sa atin yan dahil anti-paputok tayo. Pero ganun talaga mag-business ka and wala, ano na yan kultura na yan. Pero bawal na, pero bawal na illegal, na legal. Yeah, opo. Marami na pong nabiktima at alam naman natin minsan sa factory pa nag-uumpisa, no, yung mga illegal factories po. Na alam naman natin kung nasa ang probinsya. So hindi stringent yung kanilang ginagawa na proseso. At the same time po, tama naman sabi ni Brad Pitt, talagang unhealthy naman din yan, unsafe Sa may mga hika, hindi pwede yung amoy ng pulbura at we are polluting the community. Hindi maganda ho talaga. Kalokohan talaga yan. Tapos meron ka pang noise pollution, air pollution, pocket pollution. Naubos yung pera mo dyan Yeah. Opo. Yeah, and it could amount to death talaga, no? And bodily injury, mapuputulan ka ng mga daliri, kamay, o mabigat Pero anuin ko lang, Brad Pitt, yung dati nating guest, no, si Dr. Neil Blanco Umapat, no, watching live from Kingdom of Saudi Arabia. At Engineer Blanca Don Antonino, nasa UAE ito, sa United Arab Emirates, ano. So, balitaan nyo balitaan nyo kami dyan sa Saudi. Totoo ba yung napanood ko na kalokohan lang yun? Yung mga nagbabaha dyan sa Saudi, sa may Mecca. May baha sa Mecca? Kaya nga, ewan ko. Ayan, nandun si Engineer Umapas na naging guest natin last time. Pero ulan, o fake news yun, no? Baka wala kasing drainage naman sa Saudi. Pag may malakas na ulan talaga riyan, baha talaga dyan. Pero marami silang mga lorry, pinapump nila dun sa kanilang mga truck. Ganon ang ano dyan Wala silang drainage dyan dahil talagang disyerto nga. Pero, hindi kasi akala nila hindi uulan dahil desert. Meron pa sinabi si Edu, no? Yung road rage na nangyayari daw doon, no? May mga road rage daw tuwing holiday season. Matraffic, may ang ulo, matrigger lang ng konti, talagang road rage ang aabuti. Pag lasing ka, matapang ka alam mo pero nagkakaroon na ng interconnection tayo. Si Brad Pitt, sumagot na sa'yo si
Engineer Antonino, o totoo daw yung sinasabi mo, may paadon ngayon. Kasi yung sabi niya dito, yung drainage system nila. Kasi sino mag-iisip ng drainage? Disyerto nga yan. Di ba? Ito pa, may tanong akong pangalawang question kay Engineer Kuya. No? May mga pinipare na ako rito, konting tanong. Pero, Engineer Kuya, paano ba natin masasabing ligtas ang tao kahit nasa bahay lang ngayong holiday season? Okay. Dito natin mapapansin na yung ating pinag-uusapan na safety ay hindi naman po 8 to 5 na trabaho, kundi it's a 24/7 concern. At yan nga po yung pinapayo natin sa mga safety officers na nandito, talking about the workplaces. Sana yung napag-aralan natin, yung atin pong kaalaman, kahusayan, ay hindi lang ho sa paggawaan. Dapat ho ito'y makalabas naman hanggang sa pamayanan at tahanan. So in short, sa mga pagkakataon na to, hindi naman ibig sabihin ay nasa bahay lang tayo. But the thing is, nandito po yung sinasabi natin na situational awareness, no? Yung ano bang kinakain natin, anong paghahanda natin sa holiday season na to, ano ba yung mga dekorasyon natin sa bahay, yung mga LPG concerns natin, madulas pa ba yung ating toilet, etc. So, makikita natin, mga kababayan, na ang kaligtasan kalusugan ay hindi naman talaga sa pagawaan lang. Kahit nasaan ka man, ay talagang makakaharap mo yan at sana nga ho mapaghandaan. Stress is the bottom line later on. Punta ka dito, punta ka doon, biyahe ka na doon, biyahe ka doon. At the end of the day, pagod ka. Baka kulang ka pa sa tulog. So isang malaking bagay daw po yan, sabi ng mga doktor, na pag kulang sa tulog, ay bababa ang inyong immune system at by that means, pasok ang mga sakit. Kaya wag ho nating kalimutan, magkasama ho ang kaligtasan at kalusugan sa atin hong binabantayan. Ang galing. Nakita mo, Brad, ang galing ng guest natin. No? Very articulate. No? Binanggit niya rin yung LPG. Ang mga LPG natin nasa loob ng bahay. Hindi standard yun na nasa loob ng bahay. Dapat talaga nasa labas talaga siya ng bahay. Yun ang mga naano natin. At dapat nga, pag may naamoy po tayong LPG, may leak na po yun. Wala po dapat amoy ang LPG. Pag natin, i-soap test natin, at baka mamaya masunog po ang ating bahay, hindi maging maganda ang ating Christmas. No? Kajay, ang isa pa, dahil maraming handaan, maraming party, bukod doon sa bochay, marami ring food poisoning. Di ba? Kasi catered yan, no? Kunyari, sa iba niluluto, dadalhin sa venue. May mga pagkain na madaling masira. So usually, nadadali sila niya, yung mga lumpiang sariwa, yung mga... So, kung hindi kakainin agad, kasi ang pagkain dapat kakainin agad within pagkaluto So, ingat din yung sa food poisoning, yung mga ganyan. Usually sa party, mga nadadali, marami. So, ingat din. Di ba, engineer? Yes, definitely po. At kung nasa tahanan, medyo parang okay lang. Pakaluto, in a matter of minutes, kainan Pero yung nasa labas, mahirap. Oo, nasa labas. Kasi saan galing yun? Nakabalot, parang, di ba, maganda rin na, hindi naman sapat na tikman muna natin, pag basta isubo at baka tayo matiempuhan tayo, mahirap na. Yeah. Naman dapat responsibilidad nung nung caterer. Yes. So, huwag kang magpakain na hindi mo kayang kainin. Parang gano'n. Kasi iba, pinipare pa nga ng gabi, di ba? Yes. Tapos ang party gabi pa. Tapos spaghetti, mabilis mapanis ang spaghetti.
Delikado. Siyempre, iba, pagkagutom na. Kahit ano yung nakanan dyan, kakainin na lang. Yeah, so, kanya-kanyang ingat din. Noong isang linggo po, I believe na balita nyo, yung sa Bukid noon, 100 ho na tao ang nabiktima ho noon. So, pansit po yun na nakabalot po daw sa plastic. Pansit po, pansit nakabalot sa plastic. Yes, definitely yung parang alumuom ang amoy at hindi maganda pagka kulob na kulob yun. Simple, 100 tao ngayon, kung paraplang area yon, paano mo dadalhin lahat yung mga biktima? Kasi ang hirap, baka mamatayan tayo ng gano'n, ng biktima kung malayo pa yung ospital na pinakamalapit. So yun ang delikado kung nasa probinsya. Saan galing yung pansit? May nagdala daw, may nagluto daw, may naghanda daw, gano'n. Kaya nga, nung nabalita yun, sabi ko, ang dami naman, 100. Ngayon, talaga inalam ko naman na pansit daw, binalot daw sa plastic. Tama ba yun? Parang dito nga sa atin, pag binili sa Metro Manila, nasa bilao, may aluminum foil. Pero dapat i-consume mo as much as possible as soon as possible. Hindi yung patatagalin mo pa sa hapon. Kaya, hopefully, walang namatay. Yun lang naman ang laban natin dyan. Kaya lang, kinabahan, natakot po ang mga biktima nung. Delikado kasi. Kasi LBM yung mga yan. Sasakitan dyan. Dehydrate. So yung saksakan ka ng IV fluid at overnight ka, kabado ka pa nun eh. So naiwan. Imaginein mo yung mga napapag-usapan natin. Ang dami na, na we have to be aware, yung sinasabi nga na yung pansit, kala ko spaghetti lang eh. Yung palang pansit. Ilang Engineer Alan, ilan ang na-poison? Ilan uling bakit? 100 tao eh. Ang nasa news. Meron pa tayong yung mga scammer. Nako, ang dami. Yes, precisely. Nagmamadali sila ngayon. Rush hour nila. So, maraming ngayon, tsaka mga magnanakaw. Online na din. Pambiling pamasko. Yes, online robbery. Online. Mga scammer and mga sa cellphone, tsaka sa mga computer nyo. May nagpadala nga sa akin, Brad Pitt, nanalo raw ako ng $54,000 eh. Balato naman. Inano ko na, dinilit ko na. Kasi hihingi ng impormasyon ko noon eh. I-deposito yung kunyari, gano'n. Di ba makukuha niya ng info ko. Nanalo ako ng $54,000. Saan daw? Saan lugar? Basta meron siyang website, meron siyang kompleto lahat eh. Pero hindi ko na tinignan. Kaya very timely pagiging guest natin kay Engineer Alan Kuya kasi 30 years na siya nasa serbisyo mula ang gobyerno sa abroad, sa Qatar at ngayon isa siyang pangunahin na nagtuturo dyan sa mga safety training organization at binanggit din dito ni Engineer Blanca Don Antonino, 5 to 63 degrees centigrade, yan daw ang danger zone. Ma-healthy yung natin, maraming nakikinig sa atin. Sabi pa rin niya, may mga Nigerian syndicate. At binanggit niya din kanina, yung daw sa Saudi, dati hindi raw maulan. Siguro, di ba, nagpunta kayo nung araw sa Qatar, Engineer Alan, di rin maulan, di ba? Ngayon daw, maulan na. Ngayon climate change, sabi niya. Bihirang-bihira ang diba? Pero, Engineer Alan, di ba? Wala pa pong wala pang holiday season basically. Nakakano pa lang preparasyon pa lang ho natin eh. Ano yung mga concern na laman ng balita ngayon na wala pa naman ang holiday season? Yeah,
takot lang din minsan, but tayo naman bilang nasa safety profession ay patuloy lang na nagmamatsyag at nakikinig. At sana nga ay mapalawak yung mga ganitong informasyon. Salamat po sa mga tagapanood ni Tito J dito sa Palatuntunan. Sana ho hindi ho natatapos sa paggawaan ng ating kagalingan, kahusayan, kaalaman. Marami hong concern at recently, tulad ng sinabi ng Pag-asa, na magiging mainit daw po ang buong Disyembre. So imagine, the effects ng El Nino, sinabi nila noon na around March pa, pero ngayon December daw, nararamdaman at mararamdaman na yan sa maraming parte ng Pilipinas. So imagine, parang yung lahat ng sinabi natin na mga peligro o kakaharapin natin peligro, wala pa man lang yung tag-init, mainit na, no? So tama naman tayo, mainit ang ulo ng tao, ang pagkain madaling masira sa tag-init. Maganda lang sa sinampay ang tag-init, pero hindi maganda, Kasi baka yung mga dam na naman natin ay biglang bumagsak na naman ng tubig water level, sa ibang lugar problemado ang tubig. So imagine yung paghahandang dapat na maasikaso ba, mapansin man lang. Dapat kasi in advance tayo po meron tayong kahandaan, preventive measures tayong gawin. Wow, no? Imagine mo, Brad Pitt, magrarasyon na naman ng tubig. Nung tag-ulan, hindi natin kuha yan, na-collect yung mga tubig na yan. Sa mga, dapat nagtayo na tayo ng mga bagong reservoir. Tulad sa Singapore, meron silang malalaking mga tangke talaga na nagagamit nila yung rainwater sa pagdilig or na-purify nila, na to reverse osmosis. Tayo wala pinapakawalan lang natin sa dam, kaya nagbabaha nga ron sa Pangasinan, sa Bulacan. Kasi bigla-bigla na mapupuno na yung dam. Ngayon, mauubos naman yung tubig ng dam. Papakawalan. Wala na. Kajay, and engineer, Alan, may tanong lang ako. Kasi maraming yung problema sa future, yung tubig. So, kumusta yung technology sa yung desalination ba yun? Yung paggamit, yung tubig dagat gagawing tabang. Kumusta yung technology niya? Kasi 3/4 ng mundo dagat So, hindi dapat problemahin yung tubig na pang-inom kung maaayos yung technology niyang pag-convert ng seawater na maging potable water or sa pagkain or sa So sa pagkakaalam natin itong mga nakalipas na panahon, mayroon mga technology available at nagkataon nakita po natin to sa mga foreign donors natin. Tama naman yan because sa ibang bansa walang problema sa tubig, at mayroong dagat, walang problema kasi may technology sila. Kasi nitong nakalipas na mga panahon, mayroong mga naging disaster sa atin at may mga donor countries na pumunta doon sa lugar na yon at ganun ang technology ginamit. So in short, parang sinasabi lang natin na the technology is there. Baka lang yung gaano kamahal ito ay baka mag-prevent sa atin na magkaroon ng mas marami. So sana tama naman kayo na talaga in the future, yan naman talaga ay dapat bantayan dahil nga mayroong isang issue tayo dyan sa bandang Rizal na ginagawang dam. Yung mga dams po sa Pilipinas, for example, ay matatanda na ho at may lifespan po yan. At the same time, sana naman
wag namang abutan po ng isang hindi magandang pangyayari para sabihin mahina na pala yung dam. So tamang pag-isipan, ano? And of course, merong mga ahensya ho ng gobyerno, mga non-government organization na dapat tumututok diyan. Merong technology ho at the same time nung I think Yolanda ay merong mga countries ho na pumunta ron at may dalang mga malalaking vessel at yun ho ang nag-facilitate, ano. So hopefully yung ating local concessionaires dapat pag-igtingin po yon. Merong technology, gaano man ito kamahal, hindi ho natin siguro malalaman pa basta-basta, pero definitely isa lang ang sagot, mahal po yon. The technology is there. Ay, pero buhay ang usapan niya kasi ang tubig ay buhay. Yes. So pag nawala yung tubig, yari tayong lahat. Yes. So, and it's an essential, napakarami naman yung tubig sa 3/4 ka ng buong mundo. Yes. So, hindi po ubusan ng tubig. Marami tayong scientists na, siguro kinokontrol lang dahil negosyo yung tubig eh. No. Negosyo kasi. Yun ang malungkot dyan ni negosyo. Matagal na technology na yan eh. Yung sabi nga rito, yan sa UAE, desalination. Matagal na yan. Yung desert storm, Amerikano, nandun dun eh. Ginagamit yung tubig dagat eh. Diba? Sa desert storm. Yes. Nagpapatawa ng mga natin, Brad Pitt. Pakibasa nga yung mga comment ni Edu. Ang binabantayan daw kasi ng mga Pinoy. Ito si Lods Ude o si Edu. Pakibasa mo yan. Ang binabantayan kasi ng mga Pinoy. Yung hiwala yung Katniel. Ayan, si Daniel tsaka si Catherine. So, siyempre, hindi naman bawal yun. So, kanya-kanyang trip yan eh. So, yan ang mga sila Oliver Merced, tawa ng tawa. Sila Engineer Antonino, yan, sila mga lodi natin yung mga bagay kahit na may edad na tayo na tayong tatlo. Si Engineer Alan at ikaw, Isko, nakikichismis pa rin na. Tanong ko nga lang, hindi ko masyadong, nagkaroon ba ng third party yan para konting alisin ko lang ng konti sa serious side? Meron bang third party? Marites episode tayo ngayon sa All About Safety. Meron daw. Meron. Kaya naghiwalay third party. Yes, brilliant. Ang dami na nagsasalita dyan, ng mga tiga UAE pa yan, at saka mga nasa Saudi, nagsasagutan na. Si Andrea. It's Andrea's fault. Andrea Brillantes ba yun? Yan ba yan? Yan daw. It's Andrea's fault. Ganun pala yun, Andrea Brillantes. So, nahuli. Kaya naghiwalay. May picture daw eh. Ayan. Kaya tuwing holiday season, tayo nila baka nagugulat yung mga bisita natin ngayon. Bigla tayong naging showbiz. Ay sa atin yan. Sinasabi ko nga kay Engineer Alan Kuya, at nga pala, sa Engineer at Brad Pitt, galing ako ng Occupational Safety and Health Center. Binabati ko si Engineer Jomar Batino. Sabi ko, yung pagka may commercial sila, tapos na kasi yung kontrata nila kay JC De Vera, baka ikaw naman. Titignan daw nila yung budget next year. Dapat bumisita tayo doon. Sir Alan, bumisita tayo kay Engineer Batino. Sama natin to si Brad Pitt. Baka magka-commercial tayong tatlo. Tara. Di ba? Oh, kakilala natin ang direktor
sektor ngayon ng occupational safety, magiting na tao, masipag na tao, at matagal na rin siya dyan. Kakilala yan ni Engineer Kuya. Galing sa Engineer Kuya sa occupational safety and health eh. Tapos tayo lahat dyan, no? Tayo dyan na di ba, Engineer Kuya, si Brad Pitt ang laging nandito sa All About Safety. Tuwing 1:00 hanggang 2:00 nung nakaraan, nandiyan siya. Ito na naman Pasko. So, I think we should give already the floor to Engineer Batino na punta tayo doon, pag-usap tayo, magsasabi natin, at programa nga. Gig-guest natin yan, sabi niya sa Enero, si Engineer Alan Batino, at handa kami ni Engineer Alan Kuya na magbigay din ng mga serbisyo. Pwede natin maibigay sa Occupational Safety and Health Center. Kaya lang, ito na naman tayo. Malapit na tayong magsara. 56 minutes and counting. Mamaya 57 na yan. Isa na lang tanong kay Engineer Alan Kuya. Ano ba ang pinagkakabalaan mo, Engineer Alan? Ikaw ba'y nasa training? Alam mo, ano ba ang ginagawa mo? Hindi naman po nawawala ng training at tayo naman nasa public consultation din. At in recent time nga po, kasama ko po si Mrs. Brad Pitt sa alumni po dyan sa MIST sa Marikina. So kami po yung safety committee po doon sa batch na yun. So we provide event safety. So busy lang din po. So kilala mo si Ma'am Annalie, Engineer Kuya? Kabatch ko po yun no high school. Yun, may mga connection pala. Ayan, sa Masat. Opo, MIST po nun tayo. May mga show si Brad Pitt, magkita-kita tayo, Engineer Alan, ano? At ngayon pa, itong December, ano pa ba yung may po-promote mo, Engineer Alan? Baka meron kang mga STO, i-promote mo na sir para makinig sila, malaman nila on air. Okay, maraming salamat po again kay Tito J at actually po the last time na na-invite tayo dito sa All About Safety ay December 2018 kung hindi po ako magkamali, ano. So parang that was the second anniversary. time. Anniversary. So salamat po sa mga nanonood, nakikinig, family ko po dito sa San Mateo Rizal. Yung atin pong mga nandito sa chat, nakikita ko po si Sir Don, of course Sir Edo, Sir Oliver po. Naku, napakadami. Yung iba, hindi ko na kilala pangalan. At salamat po sa pagkilala at mga dati ko rin pong estudyante yung mga nandito. Patuloy lang naman po tayo na tumatanggap din po ng invitation sa mga organisasyon po na humihingi po ng kaalaman sa kaligtasan kalusugan. At from time to time, na-invite din po tayo sa mga ganitong klaseng forum. And again, salamat po Tito J sa pag-imbita. At naway po tumagal pa yung ating pong programa at dumami pa yung ating mga magiging possible mga safety practitioner o safety advocates. At salamat kay Brad Pitt at naka-add naman tayo, sir, ng kamalayan po tungkol dito sa kaligtasan kalusugan. Thank you very much po. Yes, maraming salamat, Engineer Alan and batchmate and Mrs. Recently, sila reunion dito sa Sports Center and it was very successful. And wala namang aksidente. Alright? Thank you very much, Engineer Alan. Sa uulitin, Merry Christmas sa iyo and sa iyong pamilya. Salamat po. Salamat po. I-share ko lang. Wala mo sila sa racket mo. Yung racket ko, puro mga mga private eh. So, pag may show ako na public papaalam ko sa inyo. Anyway, see you next week. Dito lang sa All About Safety. Kajay, belated happy birthday. Thank you, Brad Pitt. Thank you, Engineer Alan Kuya. Thank you At sinasabi ko nga sa ating mga kasamahan, if you think safety is expensive, try an accident. So smile and be safe. Have a Merry Christmas at baka next Saturday po, Brad Pitt, ang huling broadcast natin kasi
pupunta ako ng Cebu at mga 23 at 30. Holiday tayo kaya kailangan magkita tayo. Kung hindi, i-Gcash natin, ibigay natin yung regalo natin kay Brad Pitt, large. At kung hindi, magagalit na ang aking kaibigan na si Brad Pitt. Kaya ito si Tito J, nagsasabi sa inyong, smile and be safe. Bye-bye. See you. See you next week.